Hi Virgo, kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your March kapalaran para sa mga Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General love reading. Although baka may mensahe din sa career nyo. Tingnan natin, depende kung anong cards ang lalabas. Kamusta kayo guys? Okay, ready ko lang yung mga cards nyo. So, tingnan natin kung anong energies ang connected sa'yo ng person mo ngayon at kung anong paparating. Kung kailangan nyo po ng gabay, pwede kayo magpa-private reading sa akin. Message lang kayo sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber o sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details. And for those na nagtatanong about crystals, crystal bracelets, you can reach me sa Instagram ko, Pinay Angel Tarot. Nasa description box po yung mga link. Okay. So, tingnan natin ang unang mensahe para kay Virgo. Union. Wow. Ito yung tumalo na card eh. Respect. Heart. Wow. So, the union of divine soul counterparts is a miraculous event that begins when you least expect it. So, meet mo tong taong to or twin flame mo. Respect your relationships. You begin to feel your heartbeat faster when you are close. So, definitely, merong pagmamahal dito. And parang meron kayong pinag-aaralan. Kita mo yung magnifying glass. Connected yan sa taong kadil mo at sa mga taong nasa paligid mo. And sabi dito, kailangan irespeto mo daw yung relationship nyo. Crossroads, the stork. Okay, hindi ka makapag-desisyon. The stork is about moving. Parang meron kang gustong puntahan pero hindi ka pa sure. 50-50 ka ata kung anong direksyon ang tatahakin mo. Ang masasabi ko lang dito so far, piliin mo yung malapit sa puso mo or yung sinasabi ng puso mo. Okay, nakafocus ka kasi sa sarili mo kaya nahihirapan kang magdesisyon. Okay, so from the tarot, tingnan natin guys. Overall energy is Page of Pentacles. Parang gusto mo mag-sorry sa person mo pero parang feeling mo siguro kulang ka sa lakas ng loob. Parang gusto mo lang ulit mag-plan para sa inyo ng taong yan. So, sa recent past, the Tower, 8 of Wands, the Empress. Oh, ang laki ng pagbabago nangyari dito. And, binigay mo yung best mo dito eh. Kasi sobrang mahal mo yung taong yan. Merong love. Lumevel up na kayo dati eh. Kasi marami na kayong pinagdaanan. Pero nakita ko dito parang inuuna mo yung sarili mo. Ayaw mo mag-move hanggat hindi naman kailangan. Mamaya i-clarify natin kung ano to guys. Pero connected to sa isang malaking transformation na nangyari na nakakagulat. So current energies, 7 of Wands, the Magician, 4 of Swords. Ngayon defensive ka. Bakit kaya? Defensive si Virgo. Parang may feeling ako na nalilito ka kung anong gagawin mo eh. Kasi defensive ka. Siguro ayaw mong sisihin ka. Mas gusto mo mag-isa ka. Ayaw mo yung binibigyan ka ng responsibilidad. So, kaka-new moon lang po kahapon. Actually, today new moon pa rin. Andyan pa rin yung energies ng new moon. So, I feel like affected ka sa energy na yon. Kaya gusto mo mag-isa. May mga bagay na kailangan i-let go. Kaya merong tower moment dito. Tagal na nangyari nito eh. Siguro 8 months or 8 weeks. Something like that. Meron din ako nakitang 7 months or 7 years. And something about number 7. And then, sa near future, Ace of Swords, 9 of Pentacles, Queen of Swords.
nakikita ko dito pinili mo yung sarili mo kasi kayang-kaya mo mag-isa. You are very independent. Kahit na kailangan putulin yung isang relasyon or tapusin yung isang koneksyon na pakiramdam mo hindi naman talaga nakakatulong sa'yo or hindi naman nakakabuti sa'yo. Marami kang natutunan kaya mas pinipili mo na mag-isa ka na lang at ikaw na yung mag-ayos ng sarili mo. Maganda naman yung cards mo dito kasi kayang-kaya mo sarili mo. Siguro medyo nalulungkot ka lang din kaya ganito yung unang card mo. Nagpaplano ka pero nasa start ka pa lang eh. Ayan. So, merong breakup na nangyayari dito guys. No? Virgo, Nine of Cups. Okay. So, mag-clarify muna tayo. Bakit? Ayun, lumabas na talaga. King of Wands. Baka may kadikang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, or someone na very passionate. May attraction dito, guys. Two of Swords. Pero nagdadalong isip. Gusto ka ng taong to, pero may fear. Okay. So, ikaw to, nakafocus ka sa finances mo. Alam mo, maraming opportunity sa kaperahan mo. Yan ang lumabas dito. Tingnan pa natin. Oh, 'di ba? The Wheel of Fortune and the Queen of Cups. Nakita ko sa iyo, there is success, happiness. Okay, pero meron ka ding iniisip dito. Siguro nagiging masyadong mataas yung standards mo sa sarili mo kaya you want the best sa trabaho mo. Pero okay na eh. Andito yung The Wheel of Fortune card. It signifies expansion and growth. Sa totoo lang nakita ko ang saya-saya. Ang saya na ng life mo. Ayan. So, don't be hard on yourself, Virgo. Okay. Tingnan natin. Bakit? Okay. May nakita ko dito, guys, na hinihintay mo yung tamang person para sa'yo. Parang hindi ka sure kung yung taong iniwan mo, siya din ba yung taong makakatuluyan mo. Pero ang ginagawa mo ngayon is hinihintay mo yung opportunity sa love kasi kaya mo. Very competitive ka sa nakikita ko and sa finances mo steady naman eh. Kaya pwede mo ulit buksan yung sarili mo sa love kung magkakaayos ba kayo ng taong yan or kung may bagong person ba na ibibigay si universe para sa'yo. Hindi pala madali sa'yo lahat ng nangyayari pero kaya mo ikalmang sarili mo. You have the strength card. This is about inner strength. Also manifestation. Andito yung number 8 and yung infinity symbol. Nakikita mo pa rin yung positive kahit nahihirapan ka. Sobrang nahihirapan ka. Okay, bakit nga ba nagkaroon ng breakup sa recent past? Yun ang i-clarify natin ngayon. Kasi mahal mo tong taong to pero nagtapos. The Emperor, Three of Pentacles, Ace of Wands. The Sun sa bottom of the deck. Oh my gosh. Alam mo Virgo, nakita ko dito. Posibleng ilang beses mo binigyan ng chance yung taong yan. Pero unfair pa rin yung ginagawa niya sa'yo. Kaya ganito yung lagi mong ginagawa. Binibigyan mo siya ng chance. Pero parang sinasabi mo na unfair siya sa'yo. And gusto mo ipaglaban kung ano yung deserve mo. Deserve mo din naman maging masaya. Parang hindi ka na-appreciate dito eh. Ayan. So may partnership kayo. Ang nakita ko dito, twin flame connection or soulmate. Kasi empress ka and ngayon lumabas naman itong si emperor. Parang nakita ko may potential kayong dalawa pero merong fear na baka mamaya hindi mag-workout or natatakot kayo kung paano i-approach yung taong yon. Okay na okay naman pala eh. Kasi Emperor and Empress, binabalanse nyo yung isa't isa. May partnership and nagtutulungan kayo, sinusuportahan yung isa't isa. Okay. Pero,
may pero. Eight of Swords. Kasi yung itatanong ko kung okay kayo, pero tungkol saan naman yung pagbabagong nangyari. At ang lumabas na card is Eight of Swords. Meron kasing isa sa inyo na masyadong stricto, alam mo yon na kailangan ganito yung mangyari. May mga nakaset na standards. So, kaya kayo nahihirapan kasi ikaw palagi kang nag-a-adjust. Samantalang yung taong ka-deal mo, parang hindi makagalaw. Six of Wands. Kailangan mong makisama sa kanya. So, nahihirapan ka. I feel like ikaw lagi yung nag-a-adjust. Lagi mong pinagbibigyan. Six of Swords. Ayaw mo na ng disagreement. Parang, the reason kung bakit lagi mo pinagbibigyan is because gusto mo laging positive, gusto mo laging kalmado, masaya. Okay. Ayan masaya. Three of Cups. Ito yung gusto mong mangyari. Uy, merong rainbow. Ang ganda Alam mo kung bakit ka ganon? Kasi nakikita mo yung opportunity dito So, bakit kailangan magdrama kung pwede namang maging masaya, 'di ba? May lumabas dito, baka may kadikang Leo, Libra, wait. Taurus, Aries. Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Although this can be any sign. Actually, lahat naman andito. Binanggit ko lang yung pinakamalakas. So, tingnan natin kung bakit defensive si Virgo. Kasi sinaktan ka niya. Parang lagi mo na lang siyang pinoproblema Kaya iniisip mo, kailangan may time ka din para sa sarili mo. Busy ka Temperance. Ang dami mong responsibilidad, dami mong ginagawa. Pero nakita ko sa'yo, nag-a-adjust ka pa rin sa kanya. Kita mo yung angel? Angel to Ibig sabihin, merong nafe-feel akong divine connection, guys. Baka soulmate mo yung taong yan, kaya hindi mo siya matiis. Parang iniisip mo lagi na, ay, kailangan kong gawin to para sa kanya. Di ko siya pwedeng iwanan. Ayan, may ganun. So, maganda yun kung soulmate mo yung taong yan, di ba? Pero, syempre, hindi naman perfect lahat ng relationship, kaya kailangan talagang mag-adjust. Wow. New beginning. So, ito na nga, kahit nasasaktan ka, tinatry mo pa rin at nag-o-offer ka ng bagong simula. Very optimistic vibe. And, alam mo, may blessing din sa'yo kasi palaban ka. Alam mo yon, laging positibo yung vibe mo. Merong dove, it symbolizes peace. Go with the flow ka din. Kita mo yung tubig, dumadaloy lang. So, parang nasabi mo, sige, tingnan natin kung kaya ko pa ba to. Kasi nga, may boundaries ka din Three of Wands. Talagang nakakapag-isip ka ng hindi maganda. Kasi, alam mo kung bakit? Ang nakita ko kasi dito, yung person mo, ayaw niyang ipaglaban or ayun, may nakita ko na gano'n na ayaw niya ipaglaban yung relasyon niyo. Kaya siguro parang naiinsulto ka. Ayan the Devil, Queen of Wands. Okay, pero lumabas dito guys, itong person na ka-deal mo, medyo manipulative siya, controlling. Pero gusto ka niya, sobra yung attraction sa inyo. Yung nga lang, masistress ka dito kasi parang siya yung laging nasusunod. Ikaw naman, ayaw mo nang kinokontrol ka. Sabi ko nga kanina, Emperor and the Empress yung energies nyo. Si Emperor kasi, siya yung dominante, di ba? Si Empress naman, siya yung submissive, pero at the same time, may sarili ka ding flow, may sarili ka ding mga gusto mangyari sa buhay mo. Kita mo ang ganda ng vibe mo dito, Chill na chill ka lang So, ayan, merong sun. Mukhang eclipse to Actually, meron ding eclipse ngayong buwan na to. So, posibleng may dala ding pagbabago yan sa'yo ngayon. Pero, so far, positive naman yung nakikita kong pagbabago. Yung nga lang nahihirapan ka dito sa person mo kasi
lagi niyang tinatry na makuha yung loob mo kahit may pagka-controlling tong taong to. Pero in fairness naman, nakita ko naman din sa kanya na tinatry naman niya, there is attraction. Siguro kailangan nyo lang guys mag-compromise. Kailangan nyo ng pag-uusap. Okay. Anong paparating? Kasi nakita ko dito, gusto mo mag-isa eh. Gusto mo makipaghiwalay. 7 of Swords, 2 of Wands, 4 of Wands. Wow. Alam mo, tinatago-tago mo na ang laki ng mga pangarap mo para sa inyo. And masaya ka naman pala sa taong yan eh. There is balance and stability, commitment. Ayan. Pero bakit kailangan itago? Diyan ako nagtataka. Parang nahiya ka pang aminin. Okay? Siguro hindi ka pa ganun ka-ready. Or inobserbahan mo pa yung taong yan kung worth it ba talaga yan sa'yo. Baka may kadikang Capricorn. Malakas din ang fire sign, Aries, Sagittarius. Although this can be any sign. So, medyo mahihain ka, no, Virgo? Nakita ko dito eh. Pero ang laki ng pangarap mo, ang taas. And si person mo, gusto ka naman niya, nakita ko din sa kanya, hinihintay ka niya. So, mukhang ang mensahe sa'yo ngayon is, huwag masyadong mag-alala. Kasi, kahit na may pagka-controlling tong person mo, pero nakikita ko, willing siya ibigay sa'yo yung best niya. Yung nga lang may ugali din siya na lagi kanya hinihintay eh, na ikaw yung magsabi kung anong gusto mo. So, ang dating eh, pareho kayong naghihintayan. Naghihintayan kayo guys. Okay. So, anong outcome? King of Pentacles, Judgment, 5 of Wands. Malaking achievement sa side ni Virgo. And, okay. Maraming tao sa paligid mo at ayan, may hawak siyang coin, no? So, magkakaroon ka ng malaking achievement ulit. So, congrats. Kuha kita ng Arboretum card. Itong gagamitin natin. Mensahe para kay Virgo. Wow, ang nakuha mong card is growth. Ang ganda. Parang onion, oh. Kita mo yan. So, very grounded ka. At the same time, namamayagpag, nag-grow ka. Ang galing naman. Merong moon sa background, oh. Sabi ko nga, new moon ngayon, di ba? Uy, moon yon. Ayan, oh. Moon yon. So, moon onion. Yun yung kahulugan. Nakakatuwa naman. Nakita ko sa'yo, nagbubunga yung itinanim mo. Nag-grow ka and sa totoo lang, okay ka na eh. Kasi andito na yung onion, oh. Yan yung nakita ko dito. Okay ka na, Virgo. Wala ka nang hihilingin. Okay na okay ka. Tingnan natin from the book, guys, kung anong kahulugan nito. Growth. Hanapin natin yung growth. Ito. Moon yun. Ayan. Ito yung growth. Ito yung nakuha mo. So, ang haba-haba, pero ito yung sa dulo lang yung babasahin natin. As you continue to grow, may it always be with joy in your heart, passing the seeds of your wisdom and experience to those around you and those yet to come. Oh my gosh! Ang saya! Patuloy kang nag-grow and may saya sa puso mo. And nasi-share mo din yung wisdom mo, yung talino mo, at yung experience mo sa buhay sa mga tao sa paligid mo. Yung iba sa inyo guys, parang gusto nyo magkaanak, no? Isang malaking possibility yan para sa'yo. Virgo. I love it. Ayan. Okay guys, that's what I have for you, Virgo, for your March Kapalan. Thank you for watching. Pa-click po ng like.
comment kung nagustuhan niyo ba ang reading or kung nag-resonate ba. And kung kailangan niyo ng private reading, message lang po kayo sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. And check out my Instagram at supportahan niyo din po para dun sa mga gustong mag-avail ng crystals na magbibigay ng positive energy sa'yo, motivation for love and attract money, new beginning at marami pang iba, for manifestation, for mental clarity, for study, and ayan, for communication. Marami pang iba. Mag-message na lang kayo, guys. Thank you, Virgo. Have a good day. God bless you all and stay safe. Bye!